The Engravings of the Power of Creation. Kabanata 701, ang kapangyarihan ng martial saint weapon. Alam mo ba ang tungkol sa Prajna ruler? Kinamayan ni Qin Yu ang ruler at gulat na sinabi. Kumunat ang noo ni Hanshu. Ang martial saint weapon ang pinakamahalagang bagay. Napakahalaga nito kahit sa mga kilalang pamilya. Kadalasan, ang martial saint weapon ay hindi ilalabas sa bahay. Hindi ito gagamitin maliban kung ito ay nasa kritikal na sandali. Gayunpaman, walang umasa na magkakaroon si Qin Yu ng martial saint weapon. Halika, hayaan mong makita ko iyong sirang crossbow mo, nakangiting sabi ni Qin Yu. Napakapangit ng ekspresyon ni Aozon. Wala man lang siyang balak umatake ngayon. Hindi ba ang crossbow na iyon ay isang sandata ng Earth rank? Bakit mo tinatago? Bastos na tanong ni Qin Yu. Malamig na sinabi ni Aozon, ang pinuno ng Prajna ay kabilang sa Jingdu Martial Arts Association, ikaw. Akin na ito ngayon, hinawakan ni Qin Yu ang Prajna ruler sa kanyang kamay at casual na iwinagayway ito pasulong. Ang panloob na chi ng isang nakakatakot na martial saint ay agad na lumabas. Ang ekspresyon ni Aozon ay nagbago ng husto. Mabilis niyang pinaandar ang crossbow at sumabog ito ng may liwanag para labanan ito. Gayunpaman, sa harap ng martial saint weapon, ang kanyang crossbow ay hindi makatiis kahit isang suntok. Nawala ang lahat ng liwanag sa isang iglap, at ang panloob na chi ng martial saint ay nawala. Tuway! Matapos maranasan ang suntok na ito, agad na niluwan ni Aozon ang isang subo ng dugo. Isang malaking hiwa ang lumitaw sa kanyang baywang at tiyan, at umaagos ang dugo mula rito. Gumisi si Qin Yu, mukhang nabigo ang iyong sirang crossbow. Nahihirapang tumayo si Aozon mula sa lupa. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, Qin Yu, ang swerte mo ngayon. Kung kaya mo, palagi mong madala ang Prajna ruler. Pagkasabi nito, tumakas si Aozon. Siya ay napakabilis at nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Nakipaglaro si Qin Yu sa pinuno ng Prajna at lumingon kay Hanshu. Mr. Han, ikaw naman. Tinaas ni Qin Yu ang kanyang kilay at nagtanong. Bilang isang mahalagang figure na katulad ni Yan Sihai, natural na hindi magpapakita ng anumang senyales ng gulat si Hanshu. Ikinalat ni Hanshu ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil mayroon kang martial saint weapon, tiyak na ayaw kong magkaroon ng malas. Gayunpaman, ang isang martial saint weapon ay walang ibig sabihin. Malamig na tumawa si Qin Yu at sinabing, magagarantiya ng martial saint weapon na ito na hindi ka maglalakas loob na atakihin kami ng padalos-dalos. Gumisi si Hanshu at sinabing, Qin Yu, sarili mong lakas lang ang totoo. Pagkatapos sabihin ito, handa nang umalis si Hanshu. Pagkatapos ng dalawang hakbang, biglang huminto si Hanshu. Ay oo, nakalimutan kong ipaalala sa iyo. Ang martial saint weapon ay may limitasyon sa paggamit nito. Sa bawat oras na ito ay ginagamit, ang panloob na chi ng martial saint ay hihina ng kaunti hanggang sa ito ay tuluyang mawala, walang pakialam na sabi ni Hanshu. The Prajna ruler in your hand. I remember pwede itong gamitin ng hindi hihigit sa 3 beses, di ba? Ay, hindi. Minsan mo lang nagamit. Kaya 2 beses na lang ang natitira. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod si Hanshu at umalis sa Taoism Theory Library. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Qin Yu ay hindi maiwasang magbago ng husto. Sa sobrang pag-aalala niya ay naglabas siya ng kanyang mga ngipin. Di man it, bakit hindi mo sinabi kanina? Ang mukha ni Qin Yu ay puno ng panghihinayang. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya sinimulan ang pag-atake na iyon ngayon lang. No wonder hindi nila gaanong ginagamit ang martial saint weapon. Lumalabas na sa tuwing ginagamit nila ito, nababawasan ang bilang ng mga paggamit, pag-ungol ni Qin Yu. Nangangahulugan ito na para maalis siya, ang Jingdu Martial Arts Association ay talagang namuhunan ng malaki. Hindi na nagtagal si Qin Yu at agad na umalis sa Taoism Theory Library. Tuldok. Ang bagay na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan kaagad. Isang butas ang napunit sa pangit na mukha ng Jingdu Martial Arts Association. Sa isang iglap, kumalat ang video at tumagos pa sa buhay ng mga ordinaryong tao.
Ang mga salita ni Koexi ay tumago sa buong mundo ng martial arts. Ang Jingdo Martial Arts Association ay talagang kinokontrol ang lahat ng mga mapagkukunan. Sa ibabaw, tinutulungan nila kami, ang mga ordinaryong martial artist, ngunit sa katotohanan, sinusubukan lang nilang lokohin at kontrolin ang aming mga mapagkukunan. Hindi ito makatarungan. Gaano karaming mga mapagkukunan na pag-aari natin ang nablock ng Jingdo Martial Arts Association. Sa pagtingin sa mga balita sa internet, kahit na ang mga nakatataas sa Jingdo Martial Arts Association ay hindi makaupo. May mangyayari, isang malamig na boses ang nagmula sa dilim. Kailangan nating hawakan ito ng maayos, kung hindi, magkakaroon tayo ng malaking problema. Patay na si Koexi, kailangang may papalit sa kanya. Inilantad ni Koexi ang pagkakaroon nating 8 oras na para mawala tayo sandali. Ang 8 figure ay dahan-daang lumubog sa dilim. Kasabay nito, natanggap ni Ziyahang ang appointment letter at naging bagong presidente. Hindi lamang si Ziyahang ang naging bagong presidente, mayroon pa siyang mas mataas na awtoridad kaysa kay Koexi. Walang ibang dahilan kung hindi ang 8 mas mataas ang gustong manatili sa limelight sa ngayon. Habang ang bagay ay patuloy na umaasim, ang gulo na ito ay natural na bumagsak sa ulo ni Ziyahang. Tiyak na tatanungin ng mga nakatataas ang bagay na ito, puno ng pag-aalala ang mukha ni Ziyahang. Ang mga nakatataas ay hindi nagbigay ng tiyak na tagubilin sa bagay na ito. Dahil dito, hindi alam ni Ziyahang kung paano ito haharapin. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa opisina ni Ziyahang. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, narinig niya ang isang napakadangal na boses. Talagang matapang ang iyong Jingdo Martial Arts Association. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pilit na isara ang mga mapagkukunan? Si Ziyahang ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nakangiti lang siya at tuloy-tuloy na humingi ng tawad. Pawang peke ang mga dokumentong isinumite. Galit na galit ang Grand Secretary sa kabilang dulo. Ang Jingdo Martial Arts Association ay kailangang iulat ang kanilang trabaho sa mga nakatataas bawat taon, kasama ang isang buod ng kasalukuyang mga mapagkukunan. Ngunit sa lahat ng mga taon na ito, ang mga mapagkukunang iniulat ng asosasyon ay pawang peke. Ang iniulat nila ay wala pang 1% ng totoong sitwasyon. Ginawa lahat ito ni Koexi. I just took office, sabi ni Ziyahang na may mapait na ngiti. Malamig na sinabi ng Grand Secretary sa kabilang dulo, huwag mo akong paglaruan. Ziyahang, hindi ako naniniwala na wala kang alam. Ibinuko ni Ziyahang ang kanyang bibig at agad na hindi nakapagsalita. Natahimik sandali ang Grand Secretary at saka nagpatuloy, at saka, nasaan ang mga nakatataas na iyon? Gusto ko silang makita. Agad nitong inilagay si Ziyahang sa isang mahirap na posisyon. Dahil hindi niya alam kung nasaan ang mga matataas na tao. Hindi ko talaga alam. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang mga sinabi ni Koexi o hindi, mapait na ngumiti si Ziyahang. Hindi nilayon ng Grand Secretary na gawing mahirap ang mga bagay para kay Ziyahang. Saglit siyang natahimik at sinabing, mas mabuting gumawa ka ng konkretong plano. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Mabilis na sumang-ayon si Ziyahang, huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin ko ito. Pagkababa ng telepono, hindi napigilan ni Ziyahang na sumandal sa sofa at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa kabilang dulo, matapos bumalik si Chinyu sa Green Moon Villa, binalak niyang dalhin si Xiaoyu sa Immortal Slaying Sect. Ang kabaong ay nahukay sa Immortal Slaying Sect. Maaaring may makuha si Xiaoyu. Ngunit para makapasok sa Immortal Slaying Sect, malamang na kailangan niya ng array platform. Ang kasalukuyang Chinyu ay walang anumang impormasyon sa array platform. Kahit na hanapin niya ang mga minanang alaala, malamang na magtatagal ito. Tuldok. Nang gabing iyon, naglakad-lakad si Chinyu sa Green Moon Villa gaya ng dati. Biglang tumunog ang boses ni Su Chen mula sa likod ni Chinyu. Mr. Chin, nahanap na namin ang gusto mong imbestigahan namin, walang pakialam na sabi ni Su Chen. Kabanata 702, ang alamat ng Mystic Realm. Nang marinig ang mga salita ni Su Chen, mabilis na tumalikod si Chinyu.
Nasaan siya? Medyo nag-aalala ang tono ni Chinyu. Bahagyang ngumiti si Su Chen at sinabing, mukhang hindi ito lugar para pag-usapan, tama ba? Kumunat ang noo ni Chinyu. Bagamat siya ay nababalisa, dinala pa rin niya si Su Chen sa isang kafe. Pagkatapos mag-order ng 2 tasa ng kape, naiinip na sinabi ni Chinyu, ngayon ay maaari mo nang sabihin sa akin. Humigop ng kape si Su Chen at sinabi sa malalim na boses, ayon sa aming impormasyon, si Miss Yan ay nasa Jingdu Martial Arts Association pa rin. Imposible, umiling si Chinyu. Pumunta ako sa Jingdu Martial Arts Association at inilabas ang aking divine sense para hanapin si Yan Ruozo, ngunit hindi ko siya mahanap, malamig na sabi ni Chinyu. Si Su Chen ay hindi nagmamadali. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Chin, naisip mo na ba na ang Jingdu Martial Arts Association ay maaaring magkaroon ng maliit na mundo, na isa ring Mystic Realm? Isang maliit na mundo. Agad na natigilan si Chinyu. Para kay Chinyu, ito ay isang ganap na bagong konsepto. Hindi pa niya ito narinig noon. Ipinaliwanag ni Su Chen, oo, sinasabing ang Mighty Realm ay maaaring lumikha ng isang maliit na mundo ng mag-isa. Tinatawag din itong Mystic Realm. Mahaba at malayo ang kasaysayan ng tao. May natural na maraming maliliit na Mystic Realm sa mundo. At masasabi ko sa iyo na ang mga tunay na mapagkukunan ay selyado sa Mystic Realm. Ang sekretong ito ay malapit ng hindi maitago. Ang mga nakatataas ay nagpadala na ng mga tao para imbestigahan ang bagay na ito. Hindi mapigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Ito ay ganap na binawi ang pangunawa ni Chinyu. Bago ito, hindi man lang naisip ni Chinyu ang tungkol dito dahil parang hindi ka panipaniwala. Pinagtatawanan mo ba ako? Sabi ni Chinyu na may singkit na mga mata. Ang hirap paniwalaan ng sinabi mo. Ang tinatawag na Mystic Realm, Small World, mahirap lang paniwalaan. Mukhang matagal nang nahulaan ni Su Chen ang ugali ni Chinyu, kaya hindi na siya nagulat. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, hindi ka naniniwala. Siyempre ayoko, ngini siya ni Chinyu at sinabi. Walang pakialam na sinabi ni Su Chen, masasabi ko lang sa iyo na kinokontrol ng Hongyi Sect ang isang Mystic Realm sa bansa, at ang lugar na iyon ay ang aming base sa bansa. Biglang nagsikip ang mga pupils ni Chinyu. Tumayo siya at sinabing, totoo ba ang sinabi mo? Kung hindi maniwala sa akin si Mr. Chin, maaari mo akong sundan para tingnan. Malinaw sa isang sulyap kung ito ay totoo o hindi, walang pakialam na sabi ni Su Chen habang iniindayog ang kape sa kanyang kamay. Agad na sumimangot si Chinyu. Si Su Chen ay mukhang hindi nagsisinungaling, ngunit ang kanyang mga salita ay talagang mahirap paniwalaan. Bukod dito, ang awayan sa pagitan ng Chinyu at ng Hongyi Sect ay hindi lamang isang araw o dalawa. Kasunod ni Su Chen ng padalos-dalos, talagang nag-aalala si Chinyu tungkol dito. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, tumingin si Chinyu kay Su Chen. Ngumiti si Su Chen at sinabi, syempre, Mr. Chin. Very sincere kami sa iyo. Hindi gaanong sinabi ni Chinyu tungkol dito. Nagpaalam siya kay Su Chen at umalis sa kafe. Tuldok. Pinahiya ni Chinyu si Kuexi sa publiko at pinapatay pa siya ng trahedya sa Taoism Theory Library. Kumalat ang balitang ito sa buong mundo ng martial arts. Ang lahat ay naghihintay para sa Jingdu Martial Arts Association upang maghayganti. Ngunit ang nakakagulat ay walang ginawang aksyon ang asosasyon. Ang dahilan ay walang iba kundi ang mga salita ni Koexi, na naging dahilan upang ang 8 nakatataas ay hindi maglakas loob na kumilos sa isang high-profile na paraan. Binigyan din nito si Chinyu ng pagkakataong makahinga. Sa gabi, kinuha ni Chinyu ang kanyang cellphone at tinawagan si Zia Hang. Matapos makonekta ang tawag, nanguna si Zia Hang at sinabing, may sasabihin ako sa iyo. Kinilala ni Chinyu at sinenyasan si Zia Hang na magpatuloy. Sinabi ni Zia Hang, ako na ngayon ang presidente ng Jingdu Martial Arts Association. Congratulations, mahinang sabi ni Chinyu. Nagpatuloy si Zia Hang, ang impormasyong inilabas ni Koexi ay nakakuha na ng atensyon ng mga nakatataas. Ang Grand Secretary ay personal na nagbigay sa akin ng utos na gumawa ng angkop na plano. Napangiti si Chinyu, so,
Sinabi ni Zia Hang sa malalim na boses, plano kong gamitin muli ang Jingdu Martial Arts Academy at ilabas ang isang bahagi ng mga mapagkukunang kontrolado ng Jingdu Martial Arts Association. Hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni Qin Yu nang banggitin ang Jingdu Martial Arts Academy. Parang may nahulaan si Zia Hang sa kabilang dulo. Mabilis niyang ipinaliwanag, Qin Yu, huwag kang mag-alala. Ang Martial Arts Academy sa pagkakataong ito ay walang kinalaman kay Miss Yan. At the same time, wala sa mood ang Jingdu Martial Arts Association na puntiryahin ka. Sa panahong ito, natatakot ako na kailangan nilang panatilihing mababa ang profile ng ilang sandali. Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabing, magpatuloy. Sinabi ni Zia Hang sa malalim na boses, dati, may listahan ang Jingdu Martial Arts Academy. Lahat ng mga young masters ng iba't ibang kilalang pamilya ay nasa listahan. Gayunpaman, dahil sa iyo, hindi ito nailunsad ng akademya. Ngayon, balak kong hayaan ang mga taong ito na maging unang batch ng mga mag-aaral. Ituturing ko ito bilang isang eksperimento. Kung ito ay gagana, lantaran akong magre-recruit ng mga estudyante. Natahimik sandali si Qin Yu at sinabing, gawin mo ang gusto mo. Sige. Sang-ayon ni Zia Hang. Pagkatapos, tinanong ni Zia Hang, bakit mo ako hinahanap? Huminga ng malalim si Qin Yu at sinabi sa malalim na boses, tanungin kita, kontrolado ba ng Jingdu Martial Arts Association ang tinatawag na Mystic Realm? Nagulat na sabi ni Zia Hang, paano mo nalaman ang tungkol dito? Kaya totoo talaga, nakasimangot si Qin Yu. Nasaan ang Mystic Realms? Patuloy na tanong ni Qin Yu. Umiling si Zia Hang at sinabing, hindi ko rin alam. Ang mga Mystic Realms ay dapat ipamahagi sa bawat sulok ng mundo. Oo, ang Mystic Realms ay isa rin sa mga mapagkukunan ng Jingdu Martial Arts Association. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Qin Yu sa telepono, Zia Hang, tulungan mo akong suriin kung mayroong anumang Mystic Realm malapit sa Jingdu Martial Arts Association at kung paano buksan ang Mystic Realm na ito. Natigilan si Zia Hang at sumimangot, Qin Yu, ano ang gusto mong gawin? Hindi na kailangang magtanong. Gawin mo lang ang sinasabi ko, sabi ni Qin Yu. Pagkatapos ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Qin Yu na sumimangot. Totoong-totoo ang sinabi ni Su Chen. Tila ang Hongye sect na ito ay talagang hindi simple. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng pambihirang sandali ng paglilibang si Qin Yu. Mula nang mamatay si Exiku, tila tumahimik na ang lahat. Maging ang iba't ibang pamilya ay naging mababa ang loob. Sa nakalipas na ilang araw, hindi umalis si Qin Yu sa Green Moon Villa. Matagal siyang nagpumiglas, ngunit sa huli, inilabas pa rin niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Su Chen. Matapos makonekta ang tawag, ngumiti si Su Chen at sinabi, Mr. Qin, pinag-isipan mo na ba? Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, gusto kong makita ang tinatawag na Mystic Realm ng iyong Hongye sect. Siyempre, welcome ka anumang oras, sabi ni Su Chen na may mahinang ngiti. Magkita tayo sa Qing City Airport bukas ng umaga. Pagkatapos sabihin ito, direktang ibinaba ni Su Chen ang telepono. Sinabi ni Su Chen na ang Mystic Realm ay isang mahalagang mapagkukunan. Ano ba talaga ang laman nito? Hindi maiwasan ni Qin Yu na umasa dito. Kabanata 703, ang lihim ng Mystic Realm. Noong una, binalak ni Qin Yu na dalhin si Xiaoyu sa Qing City. Gayunpaman, nag-aalala siya na mapansin ng mga tao ng Hongye sect ang pagiging kakaiba ni Xiaoyu. Kaya maaari lamang niyang isuko ang plano. Sa sumunod na araw, sumugod si Qin Yu sa Qing City ng madaling araw. Ang Qing City ay isang medyo marginalized na lungsod. Napakaluwalhati daw noon ng lungsod na ito. Gayunpaman, unti-unti itong tumanggi ng walang anumang mga palatandaan. Ang lokal na pamahalaan ay nag-isip ng maraming paraan upang buhayin ito, maging ito ay sa pamamagitan ng pag-akit ng pamumuhunan o pag-imbite sa mga Feng Shui masters, ngunit lahat sila ay hindi epektibo. Maraming mga negosyante na dumating upang mamuhunan ay nawalan ng lahat. Dahil dito, pinangalanan ang Qing City sa kabilang pangalan, ang Cursed City. Nakaupo si Qin Yu sa airport, at ang kanyang mga mata ay iniskan ang paligid.
Napakalaki ng paliparan, ngunit kakaunti ang mga tao, na hindi akma sa laki ng paliparan. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Inilabas niya ang kanyang banal na sentido, sinusubukang madama ang isang bagay, ngunit hindi niya magawa. Kakaiba, hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba. Walang kakaiba sa lungsod na ito. Walang anumang espesyal na dark energy, ngunit hindi ito ma-develop. Pwede bang, dahil sa mystic realm na iyon? Napaisip si Qin Yu sa sarili. Sa sandaling ito, tinapik ni Su Chen ang balikat ni Qin Yu. Mr. Qin, anong iniisip mo? Nakangiting tanong ni Su Chen. Walang itinago si Qin Yu. Sinabi niya sa malalim na boses, ang Qing City ay tinatawag na First City dahil sa mystic realm na iyon. Narinig ito ni Su Chen at hindi napigil ang umiling, Malika. Alam mo ba kung bakit ang mystic realm ay ang pinakanapanatili na mapagkukunan ng paglilinang? Ito ay dahil ang lokasyon ng mystic realm ay hindi gumagawa ng anumang espesyal na phenomena. Dahil din dito na ang mystic realm ay bihirang galugarin. Nang marinig ito, medyo nalilitong sinabi ni Qin Yu, kung gayon, paano mo ito natuklasan? At paano ito natuklasan ng Jingdu Martial Arts Association? Kinagat ni Su Chen ang kanyang mga labi at sinabing, hindi rin ako sigurado. Kung tutuusin, trabahador lang naman ako. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Tinundan niya si Su Chen para kumuha ng kotse at umalis ng airport. Bumilis ang sasakyan at tuluyang nakarating sa isang sinaunang kalye. Ang kalyeng ito ay medyo katulad ng snack street. May mga restaurant, tea house, at lahat ng uri ng merienda sa magkabilang panig. Tinala ni Su Chen si Qin Yu sa isang maliit na tea house at umupo. Pagkatapos, nag-order siya ng isang kaldero ng tsaa. Tumingin si Qin Yu sa paligid at sinabing, mga tea house, talagang bihira itong makita. Ngumiti si Su Chen at sinabing, paano ito? Hindi ba medyo hindi bagay ang lugar na ito sa ibang lugar? Tahimik na tumango si Qin Yu. Kakaunti lang ang matataas na gusali sa buong Qing City. Noong ika-21 siglo, ito ay isang pambihirang tanawin. Sandali lang. May darating para sunduin tayo mamaya, sabi ni Su Chen. Kinuha ni Qin Yu ang tasa ng tsaa at humigop, at bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. May, bakas ng espiritual na enerhiya sa tsaang ito. Hindi mapigilan ni Qin Yu na manlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang kinuha ang tasa at muling ibinuhos ang tsaa sa kanyang bibig. Gaya ng inaasahan. Talagang may bakas ng espiritual na enerhiya sa tsaang ito. Hindi man siksikan, ramdam na ramdam niya. Su Chen? Saan nanggaling itong dahon ng tsaa? Kumunat ang noo ni Qin Yu at nagtanong. Sinabi ni Su Chen, hindi rin ako sigurado. Anong meron? Umiling si Qin Yu at sinabing, wala. Dahil dito, mas naging interesado si Qin Yu sa tinatawag na mystic realm na ito. Kahit na ang maliit na tea house sa kalye ay may espiritual na enerhiya. Ano ang mystic realm na ito? At anong uri ng kayamanan mayroon ito? Pumunta tayo sa ibang lugar para tingnan, tumayo si Qin Yu at sinabi. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng tea house, gumala-gala sa maliit na kalye. Habang nasa daan, mas nagulat si Qin Yu. Ang lahat ng merienda sa maliit na kalyeng ito ay may bakas ng napakahinang espiritual na enerhiya. Mukhang hindi ang mga dahon ng tsaa, ngunit ang kalye. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Tumingin siya kay Su Chen at sinabing, nararamdaman mo ba na kahit anong pagkain o inumin dito, lahat sila ay kakaiba? Ibinaba ni Su Chen ang kanyang ulo at kumain ng isang subo ng matamis na ho. Umiling siya at sinabing, hindi. Talaga. Kulat na sabi ni Qin Yu. Talaga. Paano ako magsisinungaling sa iyo? Walang magawang sabi ni Su Chen. Talagang kakaiba iyon, nakasimangot si Qin Yu. Si Su Chen ay isang martial marquis. Sa katalinuhan ng martial marquis, tiyak na matutuklasan niya ang espiritual na enerhiyang nakapaloob dito. Hindi kaya, may kakaiba sa espiritual na enerhiyang ito. Napaisip si Qin Yu sa sarili. Sa pag-iisip nito, inilabas ni Qin Yu ang kanyang panloob na chi. Sa isang iglap, halos lahat ng butas ay naramdaman ang nakapalibot na espiritual na enerhiya.
Sinubukan niyang gamitin ang kanyang katawan upang sumipsip ng espiritual na enerhiya dito, ngunit ang daloy ng espiritual na enerhiyang ito ay napakabagal. Sa sandaling ito, biglang may natuklasan si Chinyu. Nararamdaman niya ang densidad ng espiritual na enerhiya. At sa densidad ng espiritual na enerhiya, lumitaw ang isang channel ng espiritual na enerhiya na tila isang landas sa puso ni Chinyu. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng kanyang pangunawa sa espiritual na enerhiya, malinaw na nakikita ni Chinyu ang density ng espiritual na enerhiya sa paligid niya. Ang densidad ng espiritual na enerhiya ay parang isang palatandaan sa kalsada, at higit na parang isang landas. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, ito ba ang kababalaghan ng Mystic Realm? Hangga't iba ito sa paligid, magkakaroon ng kababalaghan. Ang Mystic Realm ay walang exception. At ang dahilan kung bakit sinabi ni Su Chen na ang Mystic Realm ay hindi magbubunga ng anumang kababalaghan ay malamang na wala silang kakayahan na ito. Ayon sa direksyon ng espiritual na enerhiya na ito, ang lugar sa harap ay ang pinakasiksik. Baka nandoon ang Mystic Realm na iyon, pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Chinyu ang kanyang paa at naglakad sa direksyong iyon. Hindi na siya makapaghintay na patunayan ang kanyang pamamaraan. Sa sandaling ito, biglang bumaril ang isang figure mula sa ikalawang palapag sa gilid at humarang sa daanan ni Chinyu. Ang taong ito ay may taas na 8 talampakan at malakas ang pangangatawan. Baka sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa kanyang katawan, at ang layunin ng pagpatay na ito ay direktang humarang sa koneksyon sa pagitan ni Chinyu at ng panloob na chi ng Mystic Realm. Sino ka? Ikinagalit nito si Chinyu at hindi niya maiwasang tingnan ang taong ito na may masungit na mukha. Pinagkrus ng taong ito ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at malamig na sinabi, ikaw ay dapat si Chinyu. Matagal na kitang narinig. Narinig mo ako para saan? May sakit ka ba? Naiinip na sabi ni Chinyu. Maligaw ka dali. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Gumisi ang lalaki, maraming tao ang nagyabang na ikaw ang numero 1 tao ng nakababatang henerasyon. Ako, si Hu Feng, ng Qing City, ay hindi kumbinsido. Hu Feng, ang anak ng Sect Master Hu. Tila may nakarinig sa pangalang ito. Hu Feng. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Chen sa gilid. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, kilala mo siya. Sinabi ni Su Chen, hindi ko siya kilala, ngunit narinig ko ang tungkol kay Sect Master Hu. Sinasabing tumanggi ang Qing City dahil ninakaw ni Sect Master Hu ang kayamanan ng Qing City. Kabanata 704, Pag-agaw ng kayamanan. Ang pag-agaw ng kayamanan ng isang lungsod. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Narinig na ni Chinyu ang diskarteng ito dati. Sinasabing ang ilang mga pambihirang tao ay maaaring puwersahang agawin ang kapalaran ng iba at makamit ang layunin na baguhin ang kapalaran. Gayunpaman, hindi pa nakarinig si Chinyu ng isang tulad ng leader ng sect na si Hu, na sa pilitang inagaw ang kayamanan ng buong lungsod. Tapos na ba kayong mag-chat? Sa sandaling ito, tumayo si Hu Feng sa hindi kalayuan at malamig na sinabi. Sumulyap si Chinyu kay Hu Feng at sinabing, dapat mo akong dalhin para makita ang iyong ama. Hindi ikaw ang kapareha ko. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Hu Feng at sumigaw siya, kalokohan. Ako, si Hu Feng, ang numero 1 tao sa lungsod ng Qing. Ikaw, Chinyu, ay isang walang laman na titulo. Hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Hu Feng, dapat kang lumabas at mamasyal. Kung patuloy kang magtatago sa lungsod ng Qing, magiging madali para sa iyong mga mata na maging limitado. Ang lakas ni Hu Feng ay hindi mahina. Nakatuntong na siya sa kaharian ng isang martial marquis. Gayunpaman, ang gayong lakas ay hindi na nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap ng kasalukuyang Chinyu. Ang yabang. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo pagkatapos kitang patayin. Malakas na sigaw ni Hu Feng. Ang panloob na chi sa kanyang katawan ay biglang sumabog. Kasunod nito, 2 bilog na plato ng enerhiya ang lumitaw sa mga kamay ni Hu Feng. Pumunta ka sa impyerno.
Umungol si Hu Feng at itinulak ang kanyang mga kamay pasulong. Isang nakakatakot na panloob na chi ang sumugod patungo sa leeg ni Qin Yu sa isang iglap. Anong masamang pamamaraan? Naging malamig ang ekspresyon ni Qin Yu. Tinubukan talaga ni Hu Feng na pugutan ng ulo si Qin Yu. Ang dalawang malalaking plato ay naglaslas patungo kay Qin Yu. Sa sandaling ito, ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at pinalipad ng gintong palad ang dalawang malalaking plato. Nagbago ang ekspresyon ni Hu Feng. Bago pa siya makapag-react, nasa harapan na niya si Qin Yu. Bang! Itinaas ni Qin Yu ang kanyang palad at isang nakakatakot na puwersa ang humampa sa balikat ni Hu Feng. Sa ilalim ng malaking puwersang ito, napaluhod si Hu Feng. Agad na nabasag ang magkabilang tuhod niya. Agad na sumigaw si Hu Feng sa sakit. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Lalong nagulat ang mga nakapaligid na nanunood. Si Hu Feng ay talagang napigilan ng isang pagtaas lang ng kanyang kamay. Anong klaseng lakas ito? Malamig na tiningnan ni Qin Yu si Hu Feng at sinabing, wala akong galit sa iyo, ngunit gusto mo talagang kitilin ang buhay ko. Kinagat ni Hu Feng ang kanyang mga ngipin at sinabing, mas mabuti pang bitawan mo ako, kung hindi ka patawarin ng aking ama. Hindi mapigilan ni Qin Yu na mapangiti nang marinig iyon. Hu Feng, ililigtas ko ang iyong buhay dahil sa iyong murang edad. Babuliin ko lang ang mga paa mo bilang aral. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Qin Yu ang kanyang daliri, at dalawang agos ng panloob na chi ang direktang binasag ang hita ni Hu Feng. Nagkaroon ng isa pang alon ng masakit na pag-iyak. Agad na umagos ang sariwang dugo. Malamig na sinabi ni Qin Yu, magwala. Bagamat nakaramdam ng galit si Hu Feng, hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Nahihirapan siyang umakyat. Hindi talaga isinasa puso ni Qin Yu ang bagay na ito. Para sa isang martial marquis, ang pagpapagaling sa kanyang mga binti ay hindi isang problema. Mr. Qin, ang leader ng sect na si Hu ay hindi isang taong dapat pagtripan, paalala ni Su Chen. Gumiti si Qin Yu at sinabing, hindi man lang ako natatakot sa Jingdo Martial Arts Association. Sa tingin mo ba natatakot ako kay sect leader Hu? Totoo iyon. Mukhang malalim ang iniisip ni Su Chen. Gayunpaman, medyo interesado ako kay sect leader Hu. Kung talagang maaagaw niya ang kayamanan ng isang lungsod, gusto ko talaga siyang makilala, walang pakialam na sabi ni Qin Yu. Kinawian ni Su Chen ang kanyang kamay at ngumiti. Baka isa lang itong alamat. Kung talagang may ganitong kakayahan siya, hindi na sana siya nanatili sa Qing City. Hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Patuloy niyang sinusunod ang patnubay ng espiritual na enerhiya habang sila ay lumakad pasulong. Matapos maglakad ng daan-daang metro, naging mas malakas ang koneksyon. Hindi nagtagal, huminto si Qin Yu sa isang bakanteng espasyo. Tumingin siya sa paligid at sumimangot. Dapat nasa paligid ito. Pagkatapos, tumingin si Qin Yu sa paligid. Ang paligid ay medyo walang laman, at walang kakaiba. Ngunit ang matinding damdaming iyon ay hindi maalis. Kakaiba, dapat nandito ito, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses habang hinahaplos ang kanyang baba. Si Su Chen, na nasa tabi niya, ay nabigla na. Anong mali? Tanong ni Qin Yu. Umiling si Su Chen at sinabing, wala. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang espasyo sa harap ni Qin Yu ay biglang tumulo na parang tubig. Ilang sandali pa, isang sinag ng liwanag ang aktwal na lumitaw sa espasyong ito. Matapos mawala ang liwanag, lumabas sa loob ang isang lalaking nakasuot ng brocade. Nandito talaga. Nang makita ito, si Qin Yu ay agad na natuwa. Sa madaling salita, hindi mali ang pakiramdam ni Qin Yu. Ito ang pasukan sa Mystic Realm. Su Chen? Dinala mo siya dito. Malamig na sabi ng lalaki. Mabilis na umiling si Su Chen at sinabing, Brother Song, pumunta siya rito ng mag-isa. Ang lalaking tinatawag na kapatid na Song ay hindi napigil ang mapangiti at sabihin, nagpunta siya rito ng mag-isa. Su Chen? Kailan ka natutong magsinungaling? Magpapaliwanag na sana si Su Chen, ngunit hindi pinansin ni Brother Song si Su Chen. Tumingin siya kay Qin Yu at sinabing may walang pakialam na ngiti, Qin Yu, nawalan ka ng maraming tao sa Hongyi sect.
Naramdaman ni Chinyu ang puot mula kay Brother Song, kaya hindi siya tumayo sa seremonya. Nakangiti niyang sabi, kung ganoon, masisisi mo lang ang mga taong pinadala mo dahil sa pagiging inutil. Biglang nanliit ang mga estudyante ni Brother Song at malamig niyang sinabi, ang yabang mo talaga gaya ng sinasabi ng mga alamat. Isang bakas ng displeasure ang sumilay sa mukha ni Chinyu, at bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Su Chen at sinabing, ganito ba ang ugali ng Hongyi sect kapag nag-iimbita ng mga tao? Kung ganoon nga, sa tingin ko ay mas mabuting kalimutan na lang iyon. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at umalis. Nagmamadaling sinubukan ni Su Chen na ayusin ang mga bagay-bagay. Mr. Chin, walang ibig sabihin si Brother Song. Siya lang. Hindi na kailangang magsabi pa, putol ni Chinyu kay Su Chen. Tandaan, ang Hongyi sect ang nag-imbite sa akin, hindi ako ang nakiusap sa Hongyi sect. Pagkatapos noon, hindi pinansin ni Chinyu si Su Chen at tumalikod para umalis. Nagnganga ang mga ngipin ni kapatid na Song, malamig na sumangot, at tumalikod para umalis. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihirap ni Su Chen, sa wakas ay naabutan niya si Chinyu. Mr. Chin, huwag mong intindihin. Hindi siya maaaring kumitawan sa Hongyi sect, sabi ni Su Chen sabay buntong hininga. Sumulyap si Chinyu sa kanya ngunit walang sinabi. Mr. Chin, huwag kang magalit. Ang aming pinuno ay tiyak na magpapadala ng ibang tao upang makita ka, patuloy ni Su Chen. Si Chinyu ay hindi masyadong interesado dito. Tinitigan niya si Su Chen at sinabing, marunong ka bang buksan ang Mystic Realm? Dahil alam na ni Chinyu kung paano hanapin ang Mystic Realm, basta alam niya kung paano buksan ito, bakit siya pupunta sa Hongyi sect? Hindi ko alam. Walang magawang umiling si Su Chen. Kung alam ko, hindi na ako maghihintay na may susando sa atin. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na mahulog sa malalim na pag-iisip. Mukhang kailangan kong mag-isip ng paraan para linlangin sila para sabihin sa akin ang paraan ng pagpunta rito, naisip ni Chinyu sa sarili. Gabi na noon, kaya hindi nagmamadaling umalis si Chinyu sa Qing City. Siya at si Su Chen ay pansamantalang nakahanap ng matutuluyan at gumawa ng iba pang mga plano. Sa gabi, tumayo si Chinyu sa balkonahe at tinawag si Zia Hang. Nang maikonekta na ang tawag, nagtanong si Chinyu, Zia Hang, alam mo ba kung paano buksan ang Mystic Realm? Kabanata 705, Pagpasok sa Mystic Realm. Hindi napigilan ni Zia Hang na sumimangot. Ang paraan para buksan ang Mystic Realm. Ito ay isang sikreto. Hindi ko alam ang tungkol dito sa ngayon. Ngunit kung maitatag ang akademya na ito, tiyak na makukuha ko ang paraan para buksan ang Mystic Realm. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Ngumiti siya at sinabing, okay, mabilis na itatag ang akademya na ito. Sumang-ayon si Zia Hang at pagkatapos ay nagtanong, gusto mo bang sumali sa akademya na ito? Ako. Kalimutan mo na ako. Hindi naging maganda ang relasyon ko sa mga young masters na iyon, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Sayang naman talaga. Marami pa ring magagandang bagay ang Jingdu Martial Arts Association Scripture Pavilion, sabi ni Zia Hang. Scripture Pavilion. Agad na nagbago ang isip ni Chinyu. Mabilis niyang sinabi, sasali ako. Tulungan mo akong mag-sign up. Masyadong interesado si Chinyu sa Scripture Pavilion na ito. Hindi lamang ito nagkaroon ng maraming spells, ngunit naitala din nito ang kasaysayan ng mundo ng martial arts. Ito ay isang pambihirang pagkakataon para kay Chinyu. Tuldok. Sa isang mansyon sa Qing City. Napaatras si Hu Feng pabalik sa mansyon. Pagkapasok niya sa pinto, galit siyang umungol, damn it. Sa mansyon, dahan-daang nagmulat ng mata ang isang lalaking mukhang nasa 30 anyos na. Ang lalaking ito ay mukhang napakabata, ngunit sa katunayan, siya ay higit sa 60 taong gulang. Siya ang sikat na Sect Master Hu, ang ama ni Hu Feng. Tumingin si Sect Master Hu kay Hu Feng at nagtanong, ano ang nangyari sa iyong mga binti? Nagngangalit si Hu Feng at sinabing, si Chinyu. Pinali niya ang mga paa ko sa harap ng napakaraming tao. Chinyu. Agad na kumunat ang noo ni Sect Master Hu. Si Chinyu ba ang pumatay kay Ku Exi?
Tumango si Hu Feng at sinabing, oo, siya iyon. Bakit siya pumunta sa Qing City? Si Sectmaster Hu ay hindi na manatiling kalmado. Tumayo siya mula sa lupa, at tila may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hu Feng, bakit mo ginaising si Qin Yu? Hindi mo ba alam na si Qin Yu ay hindi dapat gawing trifle? Malakas na saway ni Sectmaster Hu. Bahagyang bumaantong hininga si Hu Feng. Bakit naman ako matatakot sa kanya? Sino ang nakakaalam kung ang kanyang reputasyon ay karapat-dapat? Pare, hindi ka natatakot kay Qin Yu, hindi ba? Sinabi ni Sectmaster Hu na may malamig na ekspresyon, kahit isang malaking shot na tulad ni Ko Exi ay namatay sa kanyang mga kamay, pabayaan mo ako. Kilala mo ba ang malalaking aristokratikong pamilya sa Jingdo? Hindi tayo magka-level sa kanila. Kung talagang may magagandang kakayahan ako, bakit ako magtatago sa maliit na lungsod na ito? Malamig na tumawa si Hu Feng at sinabi, Ama, binali niya ang mga binti ng iyong anak. Hindi ka lang naghiganti, kundi ako ang sinisi mo. Nabalian lang niya ang iyong mga binti. Buti na lang at hindi niya kinuha ang buhay mo, sabi ni Sectmaster Hu na may malamig na nguso. Pinabalaan kita, huwag mo nang guluhin muli si Qin Yu. Walang sinabi si Hu Feng. Ilang sandali pa, biglang sinabi ni Hu Feng, Ama, naisip mo na ba na ito ay isang pagkakataon para sa atin? Oportunidad. Anong kalokohan na pagkakataon? Sabi ni Sectmaster Hu na may malamig na ekspresyon. Sinabi ni Hu Feng, sino ang hindi nakakaalam na ang mga dakilang pamilya ng Jingdo ay gustong patayin si Qin Yu? Kung mahulog siya sa ating mga kamay, kailangan pa bang manatili ang pamilya natin dito? At narinig ko na ang Jingdo Martial Arts Association ay magre-recruit ng mga estudyante. Sa relasyon natin, imposibleng makapasok ako sa academy na iyon. Pero kung papatayin natin si Qin Yu, tiyak na bibigyan nila ako ng pwesto. Iyan ay isang malaking bagay na lumalampas sa mga klase. Ang mga salitang ito ay medyo tinukso si Sectmaster Hu. Pare, nasa harap na natin ang pagkakataon. Talagang hindi natin ito mapapalampas. Umampi si Hu Feng habang mainit ang bakal at nag-aalalang sinabi. Kumunot ang noo ni Sectmaster Hu at sinabing, pero, hindi talaga ako katapat ni Qin Yu. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mukha ni Hu Feng. Pagkatapos ay sinabi niya, pare, nagawa mong sakupin ang magandang kapalaran ng Qing City noon. Ngayon, bakit hindi mo gamitin ang parehong trick para agawin ang magandang kapalaran ni Qin Yu? Kapag si Qin Yu ay nasa dulo na ng kanyang kapalaran, hindi na natin siya kailangang personal na patayin. Sumulyap si Sectmaster Hu kay Hu Feng. Baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Sectmaster Hu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Mabuti. Ang nagwagi ay kukuha ng lahat. Pagkatapos ay susubukan ko. Malamig na sabi ni Sectmaster Hu. Nang makita ito, agad na nakahinga ng maluwag si Hu Feng. Ngumisi siya. Qin Yu? Ikaw ay patay na karne. Tuldok tuldok tuldok. Unti-unting lumiwanag ang langit, at kagigising lang ni Qin Yu mula sa kanyang pagtulog. Sa entrance ng hotel room, dalawa na ang naghihintay. Isa sa kanila ay si Kuya Song. Sa sandaling ito, mayroon siyang magalang at humihingi ng tawad ng ngiti sa kanyang mukha. Sa pagtingin kay Brother Song sa kanyang harapan, hindi mapigilan ni Qin Yu na sumimangot. Bakit nandito ka na naman? Nagmamadaling sinabi ni Brother Song, Mr. Qin, sorry talaga sa kahapon. Sana hindi ka mag-isip. Isang hakbang ang katabi niya at nagpakilala. Ang pangalan ko ay Ning Kun. Maaari akong ituring na taong namamahala sa Hongyi sect sa bansa. Ngayon, dinala ko si Song Shan para humingi ng tawad sa iyo. Umikot ang mga mata ni Qin Yu bago siya ngumiti at sinabing, Mr. Ning? Tama ba? Halika at maupo ka. Nagmamadaling pumasok si Ning Kun at nagpaliwanag, Mr. Qin, sorry talaga. Kabilang sa mga taong pinatay mo, naroon ang kapatid ni Song Shan, kaya mayroon siyang tiyak na antas ng pagkapuot sa iyo. Nakikita ko. Bahagyang tumango si Qin Yu. Sinabi ni Ning Kun sa malalim na boses, Mr. Qin, kung maginhawa para sa iyo, ayaw naming mag-aksaya ng oras.
Ang Hongyi sect ay palaging taos puso sa iyo. Pinuksan pa ang gate ng Mystic Realm para kay Mr. Chin. Nagulat na sabi ni Chinyo, aalis na ba tayo? Walang oras para mawala. The sooner the better, sabi ni Ningkun. Nag-isip sandali si Chinyo at sinabing, sige. Ang iilan sa kanila ay lumabas ng hotel. Naghihintay na si Su Chen sa pintuan. Matapos makita si Chinyo, nakahinga rin ng maluwag si Su Chen. Tumakbo siya kay Chinyo at Bangulong, si Ningkun ang pinakamalaking pinuno dito. Huwag kang mag-alala sa kanya dito. Napaungol si Chinyo bilang pasasalamat at hindi nagsalita. Si Ningkun ay mukhang mapagpakumbaba, ngunit palaging nararamdaman ni Chinyo na si Ningkun ay parang isang nakangiting tigre at nagtatago ng kutsilyo sa kanyang ngiti. Ang iilan sa kanila ay dumating sa open space mula kahapon. Hindi nagmamadali si Ningkun na buksan ang Mystic Realm. Sa halip, tinanong niya, Mr. Chin, narinig ko mula kay Songsha na nakita mo ang lugar na ito ng mag-isa kahapon. Saglit na nag-isip si Chinyo at nakangiting sinabi, hindi, namamasyal lang ako at nagkataong naglalakad ako dito. Nakikita ko. Mukhang malalim ang iniisip ni Ningkun. Itinaas ni Ningkun ang kanyang palad at bamulong ng kung ano. Sa isang iglap, isang bilog na liwanag ang bumungad sa kanilang harapan. Mr. Chin, mangyaring magpatuloy. Magalang na ikinulong ni Ningkun ang kanyang mga kamay at sinabi. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Pinigilan niya ang pananabik sa kanyang puso at humakbang papasok sa Mystic Realm. Kabanata 706, ang mga kondisyon ng Hongyi sect. Sa sandaling tumuntong sila sa Mystic Realm, biglang nagbago ang paligid. Habang ang iilan sa kanila ay sabay na humakbang papasok sa Mystic Realm, agad na nagsimulang magsara ang pasukan. Iniskan ni Chinyu ang kanyang paligid at natuklasan na ang kapaligiran ng tinatawag na Mystic Realm na ito ay hindi gaanong naiiba sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya sa Mystic Realm na ito ay talagang mas sagana. Bukod pa riyan, naramdaman ni Chinyu ang mga bakas ng isang sinaunang at simpleng aura sa Mystic Realm na ito. Malinaw, ang Mystic Realm na ito ay umiral ng maraming taon. Mr. Chin, kamusta? Nakangiting sabi ni Ningkun. Bahagyang tumango si Chinyu at sinabing, hindi ito katulad ng iniisip ko. Hayaan mo akong magpakita sa iyo, sabi ni Ningkun. Pagkatapos, pinangunahan ni Ningkun ang daan at naglakad-lakad sa Mystic Realm na ito. Hindi kalakihan ang Mystic Realm na ito, ngunit medyo stable ang espasyo. Hindi ito babagsak. Para sa Mystic Realm, bukod sa panloob na espiritual na enerhiya na natitira mula sa maraming taon na ang nakakaraan, mayroon ding bakas ng ibang aura. Napaka-magical ng ganitong uri ng aura. Ito ay medyo tulad ng pakiramdam na hatid ng tatlong purong sinaunang puno. Sa ilalim ng kapaligiran ng panloob na espiritual na enerhiya, ang buong kapaligiran ng Mystic Realm ay napakaganda. Dahil sa magagandang tanawin, inaabangan ito ng mga tao. Upang aktwal na makagawa ng ganoong espasyo, dapat mayroong mga eksperto sa Hongyi sect. Napabuntong hininga si Chinyu. Upang lumikha ng isang puwang para sa kanilang sarili, anong uri ng pamamaraan iyon? Mr. Chin, masyadong mataas ang tingin mo sa amin. Sa sandaling ito, umiling si Ningkun. Ngumiti siya at sinabi, ang ganitong uri ng Mystic Realm ay hindi isang bagay na maaari nating likhain. Ang lahat ng ito ay iniwan ng ating mga ninuno. Nag-isip sandali si Chinyu. Totoo iyon. Ang ganitong matatag na espasyo ay malamang na nangangailangan ng tulong ng isang makapangyarihang figure. Kung ang Hongyi sect ay may makapangyarihang figure, hindi nila kailangang matakot sa mga awtoridad. Tinala ni Ningkun si Chinyu sa isang bilya. Mr. Chin, maaari kang manatili dito pansamantala, sabi ni Ningkun. Umiling si Chinyu at sinabing, hindi na kailangan. May gagawin pa ako. Hindi naman ako magtatagal dito. Aalis ako ngayon. Pag-usapan natin ang ilang seryosong bagay. Sabi ni Ningkun na may pagtataka, so soon. Sige na, Mr. Chin, sa ganitong paraan pakiusap. Dumating ang iilan sa kanila sa isang bulwagan. Sa bulwagan, mahigit 10 tao ang nakaupo ng patayo.
Ang 10 tao na ito ay hindi mukhang palakaibigan, at may layuning pagpatay sa kanilang mga katawan. Ikaw si Chin Yu. Sa sandaling ito, isang lalaki ang tumayo. Tumingin sa kanya si Chin Yu at sinabi sa isang hindi alipin o mapagmataas na paraan. Oo, ano ang tungkol dito? Kilala mo ba kung sino ako? Patuloy na sabi ng lalaki. Hindi napigilan ni Chin Yu na matawa. May kinalaman ba sa akin kung sino ka? Ha. Agad namang tumawa ang lalaki. Marami kang nagawang magagandang bagay gamit ang pangalan ko. Nanginginig ang palad ng lalaki, at nahulog sa kamay niya ang isang mahabang espada. Ginagamit ang iyong pangalan. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Mula sa kasuotan ng lalaki, tila may nahulaan si Chin Yu. Ikaw si Ancestor Guan. Pansamantalang tanong ni Chin Yu. Tama. Tinusok ng lalaki ang mahabang espada sa lupa at malamig na sinabi, ako si Ancestor Guan. Kinuha mo ang pangalan ko at may ginawa kang hindi tama. Hindi ba dapat humingi ka ng tawad sa akin? Bahagyang kumunat ang noo ni Chin Yu. Tila medyo kakaiba si Ancestor Guan. Ayon sa kaalaman ni Chin Yu, ang Ancestor Guan at ang Jingdu Martial Arts Association ay hindi kailanman naging maayos. Kung may gumamit ng kanyang pangalan para harapin ang kanyang kaaway, dapat ay masaya si Ancestor Guan. At least, hindi siya dapat magalit. Malamig na tiningnan ni Ancestor Guan si Chin Yu at sinabing, ano? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi ko sinabi na ako si Ancestor Guan. At saka, hindi kita lubos na kilala, tahimik na sabi ni Chin Yu. Pinagpag ni Ancestor Guan ang mahabang espada sa kanyang kamay at pagkatapos ay malamig na sinabi, mabuti. Nabalitaan ko na makapangyarihan ang talino mo. Pagkatapos ay hayaan mo akong maranasan ito. Bago niya natapos ang kanyang mga salita, hinawakan ni Ancestor Guan ang isang matalim na talim sa kanyang kamay at dumiretso sa glebela ni Chin Yu. Ang matalas at tusong liwanag ng espada ay walang awa na tumusok sa glebela ni Chin Yu. Nagbago ang ekspresyon ni Chin Yu. Agad siyang pumutok ng paatras ng paputok. Nawala ang sinag ng espada at nalaslas sa lupa. Isang mahabang peklat ang agad na lumitaw sa lupa, at pagkatapos ay direktang sumabog ang buong lupa. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Chin Yu. Gusto mo akong patayin? Malamig na tiningnan ni Chin Yu si Ancestor Guan. Malamig na sumangot si Ancestor Guan at sinabing, so what if I do? Paano kung hindi ko gagawin? Walang sinabi si Chin Yu. Tumingin siya sa paligid. Ang buong Hongye sect ay tila may matinding puot kay Chin Yu. Mr. Guan, si Chin ang aming natatanging panauhin. Ikaw. Nagmamadaling lumabas si Su Chen upang ayusin ang mga bagay-bagay. Si Ning Kun, na nasa tabi niya, ay ngumiti din at nagsabi, Chin Yu, talagang nagdulot ka ng malaking pagkalugi sa Hongye sect, kaya hindi sila masaya. Sana maintindihan mo. Malamig ang ekspresyon ni Chin Yu at hindi siya umimik. Nagmamadaling ngumiti si Ning Kun at sinabing, umupo ka. Nakahanap si Chin Yu ng lugar na mauupuan. Pagkatapos, tumingin siya kay Ning Kun at sinabing, bumaba na tayo sa negosyo. Tumango si Ning Kun at sinabi sa malalim na boses, ang Hongye sect ay palaging pinahahalagahan ang mga talento. Hanggat mayroon kang lakas, handa kaming ibigay sa iyo ang aming mga mapagkukunan. Mr. Chin, kung handa kang sumali sa Hongye sect, sa tingin ko ay sasang-ayon ang Hongye sect sa lahat ng iyong mga kahilingan. Umiling si Chin Yu at sinabing, imposibleng sumali ako sa Hongye sect. Alam ng lahat na ang Hongye sect ay naka-blacklist ng mga opisyal. Kung sasama ako sa inyo, natatakot akong magtago rin ako. Totoo iyon. Hindi nagulat si Ning Kun. Ngumiti siya ng walang pakialam at sinabing, paano kung matutulungan ka ng Hongye sect na iligtas si Yan Ruozo? Iligtas si Yan Ruozo. Tinaas ni Chin Yu ang kanyang kilay, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging hindi natural. Tumango si Ning Kun at sinabing, tama. Tingin ko matutokso ka sa ganitong kondisyon. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Chin Yu. Tulad ng sinabi ni Ning Kun, talagang natokso si Chin Yu. Lahat ng ginawa niya ay iligtas si Yan Ruozo. Kung talagang may iligtas ng Hongye sect si Yan Ruozo, anong dahilan ni Chin Yu na tumanggi?
Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, huminga ng malalim si Chinyu, umiling, at sinabi, hindi ako naniniwala na may kakayahan kang iligtas si Yanrozo. Hahaha. Agad namang tumawa si Ningkon nang marinig iyon. Tumayo siya at sinabing, totoo na hindi natin may iligtas si Yanrozo, ngunit kung ikaw at ako ay magtutulungan, tiyak na maliligtas natin siya. Magtulungan. Si Chinyu ay medyo naguguluhan. Paano? Sinabi ni Ningkon na may walang pakialam ng ngiti, may isang paraan lamang para iligtas si Yanrozo, at iyon ay ang pagpasok sa Mystic Realm ng Jingdo Martial Arts Association. Hanggat papasok tayo sa Mystic Realm, madadala natin si Yanrozo. Mr. Chin, kailangan mo lang hanapin ang lokasyon ng Mystic Realm. Sa oras na iyon, magpapadala kami ng mga tao para tulungan kang buksan ang Mystic Realm at ilayo siya. Ano sa tingin mo? Medyo naantig si Chinyu sa mga salita ni Ningkon. Tumingin siya kay Ningkon at kumunat ang noo. Totoo ba ang sinabi mo? Talagang totoo. Hanggat maaari mong mahanap ang lokasyon ng Mystic Realm, magagawa namin siyang alisin. Uminom si Ningkon ng isang subo ng tsaa at walang pakialam na sinabi. Kabanata 707, layunin ni Yanrozo. Ang mga salita ni Ningkon ay talagang tinukso si Chinyu. Kahit na natagpuan niya ang Mystic Realm, hindi niya alam kung paano aalisin si Yanrozo. Higit sa lahat, maraming beses nang nabigo si Chinyu. Sa pagharap sa makapangyarihang Jingdo Martial Arts Association, gaano man kahirap magtrabaho si Chinyu, magiging mahirap para sa kanya na umasa sa kanyang sarili upang iligtas siya. Maliban kung ang Jingdo Martial Arts Association ay nawala sa mundong ito. Gayunpaman, iyon ay isang mahabang proseso. Bago siya naging martial saint, wala talagang pagkakataon. Mr. Chin, ano sa tingin mo? Patuloy na tanong ni Ningkon. Itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at sinabi sa malalim na boses, kung gayon, ano ang inaasahan mong makuha mula sa akin? Uminom si Ningkon ng isang subo ng tubig at sinabing may walang pakialam ng ngiti, napakasimple ng aming layunin. Gusto naming maging maayos ang relasyon ni Mr. Chin, dahil nakikita namin ang malaking potensyal sa iyo. Dahil sa sagot na ito, hindi alam ni Chinyu kung ano ang gagawin sandali. Si Ningkon ay mukhang taos puso, ngunit naramdaman ni Chinyu na may hindi tama, na parang may nakatagong pagsasabwatan. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, okay, hanggat may iligtas mo si Yanrozo, maipapangako ko sa iyo ang anuman. Hahaha. Agad na tuwang-tuwa si Ningkon. Tumayo siya at naglakad papunta kay Chinyu. Nakipagkamay siya kay Chinyu at sinabing, kung gayon, hiling ko sa atin ang isang masayang pagtutulungan. Maghintay. Sa sandaling ito, binago ni Chinyu ang paksa. Ang Hongyi sect ay palaging binibigyang diin na bibigyan nila ako ng mga mapagkukunan, tama ba? Tanong ni Chinyu. Tumango si Ningkon at sinabing, syempre. Okay. Tumango si Chinyu. Kailangan ko ng isang 10,000 taong gulang na damo sa ngayon. Hindi naman siguro ako tatanggihan ng Hongyi sect, di ba? Ngumiti si Chinyu at sinabi. Nang marinig niya ito, hindi maiwasang magdilim ang ekspresyon ni Ningkon. Gumisi si Ancestor Guan, 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 10,000 taong gulang na damo? Ang hitsura ng gayong damo ay sapat na upang maakit ang atensyon ng lahat ng mga maharlikang pamilya. Ngayon, humihingi ka ng 10,000 taong gulang na halamang gamot. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, kung gayon, ano ang mga mapagkukunang pinag-uusapan mo? Ano ba talaga ang maibibigay mo sa akin? Isang pangungusap ang agad na nagpatahimik kay Ancestor Guan. Mr. Ning, kung hindi mo magawa, kalimutan mo na, sabi ni Chinyu. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at aalis na sana. Sa oras na ito, kumikislap ang katawan ni Ningkon at nakaharang sa daanan ni Chinyu. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Chin, tulad ng sinabi ni Ancestor Guan, ang 10,000 taong gulang na mga halamang ito ay may pambihirang kahalagahan. Kahit para sa Hongyi sect, maraming pressure. Natatakot ako na kailangan kong mag-apply sa mga mas mataas. Bakit hindi mo hintayin ang balita ko?
Oo naman. Inilagay ni Chinyu ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran at mukhang nakaka-relax. Pagkatapos sa 3 araw, hihilingin ko kay Su Chen na dalhin sa iyo ang balita, sabi ni Ning Kun. Sige, hihintayin ko ang magandang balita mo. Tumango si Chinyu. Pagkatapos, tumalikod si Chinyu at lumabas ng bulwagan. Ang mga mapagkukunan sa Mystic Realm na ito ay malamang na lahat ay inalis ng Hongyi sect. Naglakad-lakad si Chinyu at walang nakuha. Sa makatuwid, hindi na kailangang manatili si Chinyu, kaya umalis siya sa Mystic Realm. Pagkaalis ni Chinyu, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Ning Kun. Mr. Ning, sa tingin mo ba ay magtatrabaho si Chinyu para sa atin? Malamig na sabi ni Ancestor Guan. Sa tingin ko, malabong mangyari. Si Chinyu ay suwail. He will never become one of us, malamig na sabi ng iba. Gumuso si Ning Kun at sinabing, hindi na kailangang magsabi ng anuman. May sarili akong plano. Pagkasabi nito, tumalikod si Ning Kun at umalis sa bulwagan. Isang lalaking nakaitim na robo ang nakaupo sa kwarto niya. Ang mukha ng lalaki ay tila natatakpan ng kung anong uri ng spell. Sa isang sulyap, black hole lang ang nakita. Paano na? Pumayag ba siya? Malamig na tanong ng lalaking nakasuot ng itim. Tumango si Ning Kun at sinabing, pumayag na siya, pero may kondisyon siya. Gusto niya ng 10,000 taong gulang na damo. 10,000 year-old herbs. 10,000 year-old herbs? Ang Hongyi sect ay hindi marami sa kanila, malamig na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Sumimangot si Ning Kun at sinabing, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Kung hindi natin makuha ang 10,000 taong gulang na damong ito, magbabago ang isip ni Chinyu anumang oras. Natahimik sandali ang itim na mananakbo, pagkatapos ay nagsabi, hindi tayo maaaring kumuha ng 10,000 taong gulang na damo, ngunit maaari nating sabihin sa kanya kung saan makakahanap ng 10,000 taong gulang na halamang gamot. Kung makukuha man niya o hindi, depende sa swerte niya. Bahagyang tumango si Ning Kun, pagkatapos ay sinabing may pagkalito, talaga bang sulit na magbayad ng malaki para sa Chinyu? Dapat mong malaman na kung talagang tutulungan natin siyang iligtas si Yan Rozo, tuluyan na nating masasaktan ang Jingdo Martial Arts Association. Bukod dito, maaaring ipagkanulo tayo ni Chinyu anumang oras. Gumisi ang lalaking nakasuot ng itim. Sa tingin mo ba ginagawa natin ito para tulungan siya? Sabi ni Ning Kun na may pagkalito, o kung hindi. Bahagyang huminga ang lalaking nakasuot ng itim, ginagawa namin ito para agawin si Yan Rozo sa kamay ng Jingdo Martial Arts Association. Aagawin si Yan Rozo. Lalong naguluhan si Ning Kun. Walang pakialam na sinabi ng lalaking nakasuot ng itim, si Yan Rozo ay nasa kamay ng Jingdo Martial Arts Association. Wala kaming pagkakataong kumilos, at hindi rin namin alam kung saan gaganapin ang Yan Rozo. Sa Chinyu lang natin mahahanap si Yan Rozo. Kumunat ang noo ni Ning Kun, hindi mo ba sinabi na si Yan Rozo ay nakakulong sa isang Mystic Realm? Tama, ngunit ang Jingdo Martial Arts Association ay kumokontrol sa napakaraming Mystic Realms. Hindi natin sila mahahanap isa-isa, sabi ng lalaking nakaitim na damit. At hindi rin namin alam kung nasaan ang Mystic Realm ng Jingdo Martial Arts Association. Hanggat ilalabas natin si Yan Rozo sa Mystic Realm, mawawala ng halaga si Chinyu. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na naintindihan ni Ning Kun. Sabi niya nang may pagtataka, tapos sinabi mo na nakalock si Yan Rozo sa Mystic Realm dahil. Akala ko, mahinang sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Tiyak na dadalhin siya ng Jingdo Martial Arts Association sa Mystic Realm dahil ito ang pinakaligtas na lugar. Hindi maiwasan ni Ning Kun ang mabigla. Hindi niya napigil ang umungol, anong uri ng pagkakakilanlan mayroon si Yan Rozo na karapat-dapat siyang dumaan sa napakaraming problema. Ang lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay ngumiti ng walang pag-aalinlangan at sinabi, hayaan mo akong ilagay ito sa ganitong paraan. Hanggat makukuha natin si Yan Rozo, ang Hongyi sect ay hindi na kailangang magtago sa ibang bansa. Lalo nitong ikinagulat si Ning Kun. Ang isang babae na hindi pa nalilinang dati ay talagang may napakagandang epekto. Napakahirap talagang isipin.
Tuldok tuldok tuldok. Pagkatapos umalis sa Mystic Realm na ito, sinabi ni Su Chen na may bahagyang paghingi ng tawad, Mr. Qin, hindi mo isa sa puso ang usapin ni Guanzu, di ba? Inaasahan pa rin ng Hongyi sect ang iyong pagsali. Napangiti si Qin Yu nang walang pag-aalinlangan at sinabing, syempre hindi ako tatutol. Bukod dito, nakapatay na ako ng napakaraming tao mula sa Hongyi sect. Ang kanilang saloobin ay natural na hindi magiging mas mahusay. Sa kabaligtaran, kung ang kanilang saloobin ay masyadong mapagpakumbaba, sa halip ay makaramdam ako ng kakaiba. Tumango si Su Chen at nakangiting sinabi, mabuti iyan. Si Qin Yu ay hindi nagmamadaling umalis sa Qing City. Sa halip, binalak niyang hintayin ang balita ni Ning Kun. Kung talagang makakakuha siya ng isang tangkay ng 10,000 taong gulang na mga damo, kung gayon ang paglalakbay na ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Sa gabi, nakaupong mag-isa si Qin Yu sa isang bulubundukin sa Qing City. Ang kanyang katawan ay naliligo sa puting liwanag, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay dahan-daang umaakyat. Sa aking kasalukuyang estado, sapat na akong tumuntong sa gitnang yugto ng Martial Marquee Realm, hindi maiwasan ni Qin Yu na mag-isip habang nararamdaman niya ang panloob na chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling pumasok. Sa halip, patuloy niyang pinigilan ang kanyang panloob na chi. Ang paghakbang sa intermediate stage ng Martial Marquee Realm ay masyadong mabilis ay makakasama sa kasunod na tagumpay ni Qin Yu. Pinlano niyang maghintay ng isang pagkakataon upang direktang tumapak sa advanced stage ng Martial Marquee Realm. Kabanata 708, Nakakatakot na Fortune. Sa kasalukuyang panahon, halos walang martial saints ang nakita. Kahit na ang napakalakas na Jingdu Martial Arts Association ay hindi pa nakakita ng isang martial saint na kumilos. Kahit na ang isang bodyguard na may top-tier capital tulad ni Yan Zihai ay nasa tuktok lamang ng Martial Marquee Realm. Kinabukasan, kasama ni Su Chen, nilibot ni Qin Yu ang higit sa kalahati ng Qing City. Nga pala, gaano ka nakatagal na miyembro ng Hongyi sect? Habang naglalakad sa kalye, biglang nagtanong si Qin Yu. Nag-isip sandali si Su Chen at sinabing, mga 3 taon. 3 taon, medyo matagal na iyon. Bahagyang tumango si Qin Yu. Anong mali? Tanong ni Su Chen. Umiling si Qin Yu at sinabing, wala. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Qin Yu na ang Hongyi sect ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, tila hindi nagsisinungaling si Su Chen. Ano nga ba ang kinahinatnan ng Hongyi sect? Buong araw na iniisip ni Qin Yu ang tanong na ito. Kahit gaano pa niya ito iniisip, naramdaman niyang natalo ang Hongyi sect. Kahit na ito ay tulad ng sinabi ni Ning Kun, na dahil sa paghangan nila kay Qin Yu, hindi sila magtapon ng isang tangkay ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot dahil lamang sa paghanga nila sa kanya. Ang kondisyon ni Qin Yu ay sadyang nagpapahirap sa Hongyi sect. Kung talagang pumayag sila, walang magagawa si Qin Yu kundi pagdudahan ang intensyon ng Hongyi sect. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Qin Yu ang kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Kahit na ang pakiramdam na ito ay panandalian, hindi pa rin ito makataka sa pangunawa ni Qin Yu. Anong mali? Tanong ni Su Chen. Umiling si Qin Yu at sinabing, wala. Sa gabi, bumalik sina Qin Yu at Su Chen sa Snack Street at random na nakahanap ng tavern na makakainan. Bagamat sa paglilinang ni Qin Yu, hindi na niya kailangang umasa sa pagkain para mabuhay, ang mga delicacy sa mundo ay talagang mahirap labanan. Pagkaupo, ibinigay ni Su Chen ang menu. Mr. Qin, tingnan mo kung ano ang gusto mong kainin, magalang na sabi ni Su Chen. Ikinaway ni Qin Yu ang kanyang kamay at sinabing, maaari kang mag-order. Umorder ka lang ng ilang signature dish mo. Bago niya natapos ang kanyang pangungusap, muling lumitaw ang kakaibang pakiramdam na iyon. Sa pagkakataong ito, mas matindi pa ito kaysa sa huling pagkakataon. Biglang tumayo si Qin Yu. Kumunat ang noo niya at tumingin sa paligid. Mr. Qin, anong problema? Nalilitong tanong ni Su Chen. Walang sinabi si Qin Yu. Malamig siyang tumingin sa paligid at pinakawalan ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ano ang kakaibang pakiramdam na ito?
Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Sa ilalim ng saklaw ng espiritual na kahulugan ni Chinyu, walang sino man ang maaaring magtago. Hindi nagtagal, nahuli ni Chinyu ang isang figure. Wu Feng. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Sa pag-iling ng kanyang mga paa, nawala siya sa manipis na hangin. Sa susunod na segundo, biglang lumitaw si Chinyu sa harap ni Wu Feng. Ang pagkilos na ito ay agad na nagbigay ng takot kay Wu Feng. Nanginginig siya at sinabing, "Ano? Anong ginagawa mo? Wala akong ginawa. Huwag kang gumawa ng kahit ano." Nang makita ang nerbiyos na ekspresyon ni Wu Feng, lalo pang naguluhan si Chinyu. "Anong kinakatakutan mo?" Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagtanong. Isang bakas ng gulat ang sumilay sa mukha ni Wu Feng, at pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, "Ako, hindi, ako. Bilisan mo at umalis ka sa daan, ako. Uuwi na ako." Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Wu Feng at umalis. Sa pagtingin sa nag-aalalang yapit ni Wu Feng, hindi mapigilan ni Chinyu na ngumiti ng malamig. Sa oras na ito, desperado na tumakbo si Wu Feng pauwi. Paminsan-minsan, lumilingon siya para tumingin, natatakot na maabutin ni Chinyu. Matapos tumakbo hanggang sa bilya sa bahay, si Wu Feng ay nagmamadaling naglakad patungo sa isang lihim na silid. Ang lihim na silid na ito ay inukitan ng mga pattern ng Dao, at ang pintong bato ay may matinding pakiramdam ng pagiging solemn. "Dad, kamusta ka na?" Nag-aalalang sabi ni Wu Feng. Ang boses ni Sect Master Hu ay nagmula sa loob. Malamig niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, magtatagal ito." Kinagat ni Wu Feng ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Tatay, kailangan mong bilasan. Pakiramdam ko ay parang may naramdaman si Chinyu. Ang ganitong uri ng spell ay hindi matukoy. Sa tingin ko ay natakot ka sa kanya." Malamig na bumantong hininga si Sect Master Hu. Sinabi ni Wu Feng na may masamang tingin, "Tay, hindi na ako makapaghintay na makitang lumuhad si Chinyu sa harapan ko at humingi ng awa. Hehe, hanggat na kumpleto ko ang aking spell at inaalis ang kanyang malaking kapalaran, siya ay magiging isang pailay, walang pakialam na sabi ni Sect Master Hu. Sa oras na iyon, ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing dali ng pag-flip ng isang kamay. Nagmamadaling tumango si Wu Feng at sinabing, "Lumuhad siya sa harap ko at humingi ng awa sa harap ng lahat. Hayaan siyang mamatay ng walang libingan." Anong masamang pag-iisip? Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Chinyu na malamig na nakatayo sa pintuan. Chinyu, bakit ka nandito?" Takot na takot si Wu Feng kaya napaupo siya sa lupa. Malamig na sinabi ni Chinyu, "Nakita ko na mayroon kang magandang talento at hindi mo kayang patayin ka, ngunit gusto mo akong saktan." Nagpapanik na si Wu Feng. Nanginginig ang kanyang mga labi habang sinasabi sa nanginginig na boses, "Huwag kang lalapit, kung hindi, hindi ka patatawarin ng tatay ko." Walang sinabi si Chinyu. Itinaas niya ang kanyang daliri, at isang sinag ng liwanag ang bumaril sa gitna ng mga kilay ni Wu Feng. Agad na sumabog ang kanyang divine sense. Pagkatapos, kinuha ni Chinyu ang gininto ang core mula sa katawan ni Wu Feng at itinago ito sa spatial magic artifact. Sect Master Hu, dumating na ang bisita sa iyong pintuan. Gusto mo bang isara ang pinto at ayaw mong makita ako? Walang pakialam na sabi ni Chinyu. Ang ekspresyon ni Sect Master Hu ay sobrang pangit sa loob. Pakiramdam niya ay nawala ang panloob na chi ni Wu Feng. "Chinyu? Pinatay mo talaga ang anak ko. Hindi kita bibitawan." Galit na sabi ni Sect Master Hu. "Maghintay ka hanggang sa makuha ko ang iyong magandang kapalaran. Talagang dudurugin kita." Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Sakupin ang aking magandang kapalaran. Yung kakaibang feeling ngayon lang, dahil ba sa spell mo?" Pagkatapos, tinapik ni Chinyu ang pintong bato at malamig na sinabi, "Buksan ang pinto." Hindi pinansin ni Sect Master Hu si Chinyu at nginisyan. "Sa panaginip mo, pinatay mo ang anak ko. Dapat ko siyang ipaghiganti." Hindi nag-abalang makipag-usap si Chinyu kay Sect Master Hu. Naikuyom niya ang kanyang kamao at inihagis ito sa pintong bato. Boom! Niyanig ng malaking boom ang buong bilya. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang pintong bato.
Kaunting alikabok lang ang nahulog. Hehe, walang kwenta. Ang pintong ito ay gawa sa isang espesyal na material at mayroong spell na nakalagay dito. Hindi mo ito mabubuksan. Ngumisi si Sect Master Hu. Ganun ba? Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at isang maliwanag na gininto ang liwanag ang bumungad sa kanyang kamao. Gusto kong makita kung gaano kahirap itong pinto mo. Hinawakan ni Chinyu ang gintong ilaw sa kanyang kamay at sumuntok. Boom! Sa suntok na ito, ang tarangkahang bato ay nabasag sa mga guho. Nagbago ang ekspresyon ni Sect Master Hu, at napabulalas siya. Paano ito posible? Hindi pinansin ni Chinyu si Sect Master Hu, at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang eksena sa harap niya ay lampas lamang sa imahinasyon ni Chinyu. Ito, ang swerteng na samsam. Hindi mapigilan ni Chinyu na umungol sa mahinang boses. Kabanata 709, ang pagsipsip ng kapangyarihan ng paglikha. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Sa silid na ito, maliban sa isang malaking array platform, may mga dingding na puno ng mga bote at garapon. Parang may umaagos sa loob nitong banga. Ito ay tulad ng panloob na chi, ngunit din tulad ng likido. Parang may life consciousness sila habang namimilipit sa loob ng garapon. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 10,000 ng gayong mga garapon. Ito, ay magandang kapalaran. Mahinang bumulong si Chinyu. Sa hindi malamang dahilan, hindi siya komportable. Bumangon si Sect Master Hu mula sa lupa. Sa tabi ng kanyang array platform, mayroong isang malaking banga ng lupa. Sa sandaling ito, mayroong ilang golden internal chi sa earthen jar. Chinyu? Pinatay mo ang anak ko. Kailangan kong maghaiganti. Si Sect Master Hu ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Bagamat sinabi niya ang mga masasakit na salita, si Sect Master Hu ay kulang sa kumpiyansa. Pati katawan niya ay nanginginig. Pinaliwala ni Chinyu ang kanyang masasakit na salita. Sa halip, itinuro niya ang garapon sa nakapalibot na pader at sinabing, ito ang tadhana. Anong uri ng bagay ito at paano ito dapat gamitin? Natigilan si Sect Master Hu. Galit niyang sinabi, Chinyu. Pinasok mo ang bahay ko at pinatay ang anak ko, pero parang walang nangyari. Hindi mo ako sineseryoso. Kumunat ang noo ni Chinyu. Pumakbang siya at biglang iniunat ang kanyang gintong palad. Hinawakan ng palad na ito ang leeg ni Sect Master Hu at itinaas siya sa hangin. Agad na sinunggaban ng nakakatakot na puwersa ng chi ang ugat ng buhay ni Sect Master Hu. Hindi siya makagalaw nito. Hindi naman ikaw ang kapareha ko. Anong pinagyayabang mo? Malamig na sabi ni Chinyu. Buong lakas na nakipaglaban si Sect Master Hu. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Isa rin siyang martial marquis, ngunit sa harap ni Chinyu, para siyang 3 taong gulang na bata. Wala siyang lakas para lumaban. Pinitawan ni Chinyu si Sect Master Hu at inihagis ito sa lupa. Pagkatapos, tinapik ni Chinyu ang kanyang palad at malamig na sinabi, kung ayaw mong mamatay, sagutin mo ng tapat ang tanong ko. Natakot din si Sect Master Hu. Pumangon siya mula sa lupa at inayos ang sarili, na nagsasabi, sabihin mo sa akin. Itinuro ni Chinyu ang mga bote at garapon sa paligid niya at sinabing, ano ba talaga ang mga ito? Pamulong si Sect Master Hu, ito ang mga kapangyarihan ng paglikha na nakuha mula sa katawan ng mga tao. Mga kapangyarihan ng paglikha. Ano ang mga bagay na iyon? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Sect Master Hu, ang mga kapangyarihan ng paglikha ay isang kakaibang banal na kapangyarihan. Hindi ko rin alam kung paano ito ipapaliwanag, ngunit ang kapangyarihang ito ay nagdudulot ng malaking benepisyo. Tinenyasan ni Chinyu si Sect Master Hu na magpatuloy. Umubo si Sect Master Hu at nagpatuloy, hindi ko alam kung narinig mo na ang kapangyarihan ng pananampalataya. Bahagyang tumanggo si Chinyu at sinabing, ito ay sinasabing isang uri ng kapangyarihang pangrelihiyon. Upang maging mas tumpak, ito ay ang kapangyarihan ng pananampalataya ng tao. Ang kapangyarihang ito ay parehong dalisay at nakakatakot. Sabi ni Sect Master Hu. Tungkol sa kapangyarihang ito ng paglikha, ito ang kapangyarihang nabuo ng paglikha.
Ang kapangyarihang ito ay hindi limitado sa mga tao, ngunit lahat ng bagay na may kapalaran ay magbubunga ng kapangyarihan ng paglikha. Nang marinig ni Chinyu ang mga salitang ito, hindi mapigilan ni Chinyu na mabigla. Talaga bang may kakaibang kapangyarihan sa mundo? Ito ay simpleng hindi narinig. Ang nangyari nitong ilang araw ay gumugulo sa isipan ni Chinyu. Sa madaling salita, ang magandang kapalaran ng Qing City ay talagang naabsorb mo. Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong. Hindi ito itinago ni Sect Master Hu. Tumango siya at sinabing, talaga. Karamihan sa kapangyarihan ng paglikha na nakikita mo bago ka nagmula sa Qing City. Walang sinabi si Chinyu. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa garapon sa array platform. Sa loob ng garapon ay may gintong panloob na chi. Ito ba ang sarili kong internal chi? Tanong ni Chinyu. Tumango si Sect Master Hu at sinabing, oo, ngunit isang bahagi lang nito ang hinigop ko. Lalong nabigla si Chinyu. Kinuha niya ang garapon at pinagmasdang mabuti. Ang tinatawag na kapangyarihan ng paglikha sa garapon ay mga bola ng panloob na chi. Ang panloob na chi ay walang kahit na anumang pagbabago. Wala silang pinagkaiba sa hangin. Ano ang silbi ng kapangyarihang ito ng panloob na chi? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Sect Master Hu, ang kapangyarihan ng panloob na chi ay kapalaran lamang. Ang kapangyarihang hatid ng tadhana ay walang katapusan. Hindi lamang nito mapapalaki ang paglilinang ng isang tao, maaari pa nitong baguhin ang kapalaran at pinakamataas na limitasyon ng isang tao. Isa ito sa pinakamakapangyarihang kapangyarihan at isa rin sa pinakamahalagang kapangyarihan. Agad na nagulat si Chinyu. Talaga bang may ganitong pamamaraan sa mundo? Isang bagay ang pilit na kunin ang kultibasyon ng ibang tao, ngunit maaari talaga niyang pilitin na kunin ang kapalaran ng ibang tao. Ano ang mga kahihinatnan para sa isang tao na tinanggal ang kanyang kapangyarihan sa paglikha? Tanong ni Chinyu. Mabilis na sinabi ni Sect Master Hu, kapag ang kapangyarihan ng paglikha ay naalis, ang isang tao ay magiging lalong kapos-palad. Matagal bago mabawi. Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, nagmamadaling ipinaliwanag ni Sect Master Hu, 10 taon pa lang ang natanggap ko ng kayamanan ng Qing City. Sa susunod na taon na ang huling taon. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa paligid niya. Medyo nalilito niyang sinabi, kung gayon, bakit mo piniling manatili sa Qing City? Bakit hindi ka pumili ng ibang lungsod? Sumimangot si Sect Master Hu, na parang may pag-aalinlangan. Malamig na sinabi ni Chinyu, kung ayaw mong mamatay, kukunin ko ang buhay mo ngayon. Walang magawa si Sect Master Hu. Masasabi lang niya, sa maraming lungsod, imposibleng agawin ang kapangyarihan ng paglikha. Napakahirap sakupin ang kapalaran ng isang lungsod. Maraming kondisyon ang dapat matugunan. Halimbawa, ang lungsod ay dapat na isang bagong lungsod. Ito ay dapat magkaroon ng isang napakahabang kapalaran. Kailangan ding magkaroon ng mahusay na mga paghihigpit sa terrain. Naghahanap ako ng maraming taon, ngunit ang Qing City lamang ang nakakatugon sa mga kinakailangan. May mga pagdududa pa rin si Chinyu. Hindi niya maiwasang magtanong, kung ganoon, bakit hindi ka kumuha ng individual? Parang henyo o young master. Tiyak na napakabuti ng kanilang kapalaran, tama ba? Bumantong hininga si Sect Master Hu bilang pasasalamat at sinabing, karaniwan, ganoon talaga, ngunit sa katotohanan, hindi ganoon kadaling patakbuhin. Pagdating sa pag-agaw ng isang individual, napakadaling matuklasan. At saka, ang kapalaran ng isang malaking pamilya ay karaniwang isang malaking halaga. Sa kakayahan ko, hindi ko ito maaagaw ng pilit, at baka mag-imbite pa ito ng kapahamakan. Medyo hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Chinyu. Sabi niya na may malamig na ekspresyon, sa madaling salita, ang spell moon na ito ay maaari lamang ay bully ang mahihina at katakutan ang malakas. Takupin ang kapalaran ng mahihina. Oo, higit pa o kulang ang ibig sabihin nito, ungol ni Sect Master Hu sa mahinang boses. Biglang nagkaroon ng gana si Chinyu na sampelan si Sect Master Hu hanggang sa mamatay. Ang kapalaran ng mga ordinaryong tao ay sapat ng masama sa simula, ngunit ito ay palihim na inaagaw ng ganitong uri ng warlock. Napakahirap talaga ng buhay para sa kanila.
Ibalik ang kapalaran na ito. Tumingin si Chinyu sa dingding na puno ng mga bote at garapon, at hindi niya maiwasang sumimangot. Awkward na sinabi ni Sect Master Hu, kapag nasisip-sip na ang kapangyarihan ng paglikha, imposibleng maibalik ito. Tulad ng kapangyarihan ng pananampalataya, dumadaloy ito sa isang direksyon. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ni Chinyu. Matagal siyang nakatayo roon bago bumantong hininga ng walang magawa, buntong hininga, kaya ko lang matiis ang sakit ng pagsipsip ng kapangyarihang ito ng paglikha. Kabanata 710, 10,000 taong gulang na herbs. Ang buong silid na ito ay napuno ng kapangyarihan ng paglikha na nakuha ni Sect Master Hu. At karamihan sa kapangyarihang ito ng paglikha ay nagmula sa Qing City. Sa madaling salita, ang kaunlaran na dapat sana ay taglay ng Qing City ay sapilitang inalis ni Sect Master Hu. Anong magandang paraan? Maging si Chinyu ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Napakalaki ng mundo kung kaya't may mga kakaibang bagay. Kung ang isang tao ay nakasakit ng gayong spellmaster, ang isa ay maaaring maging malas sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kumuha si Chinyu ng isang bote ng espiritual na enerhiya at pagkatapos ay huminga ng mahina. Ang espiritual na enerhiya sa bote ay dumaloy sa katawan ni Chinyu. Oo naman, pagkatapos ng pangmatagalang pag-iimbak, ito ay medyo katulad ng espiritual na enerhiya, at ang paraan ng pagsipsip ay medyo katulad din. Mukhang iba ito sa ordinaryong espiritual na enerhiya, sabi ni Chinyu. Tumango si Sect Master Hu at sinabi, iba talaga. Ayon sa matandang kasabihan, ang isang lugar na may siksik na espiritual na enerhiya ay isang lugar na may mga natatanging tao. At ang dalawang salitang spiritual na enerhiya, sa pangungusap na ito ay tumutukoy sa mga kapangyarihan ng paglikha. Ito ay mas dalisay kaysa sa espiritual na enerhiya na ginagamit natin para sa paglilinang. Bahagyang tumango si Chinyu. Iba talaga ang kapangyarihang ito ng paglikha. Kung ikukumpara sa ordinaryong espiritual na enerhiya, ito ay mas madaling makuha, at ang epekto na dulot nito ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong espiritual na enerhiya. Kukunin ko ang mga kapangyarihang ito ng paglikha, sabi ni Chinyu habang nakatingin sa mga garapon sa dingding. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Sect Master Hu. Nagmamadali siyang umiling at sinabing, hindi, 3 bote lang ang maibibigay ko sa iyo. Ngumisi si Chinyu. Sa tingin mo ba may karapatan kang makipag-ayos sa akin? Medyo naging pangit ang ekspresyon ni Sect Master Hu. Tila nag-aatubili siyang humiwalay sa mga kapangyarihan ng paglikha. Hindi mapakali si Chinyu na mag-aksaya ng oras kay Sect Master Hu. Kinuha niya ang bote at inilagay sa kanyang special magic artifact. Sa ganitong paraan, hindi nagkukulang si Chinyu ng mga bagay para sa paglilinang sa ngayon. Para sa mga mapagkukunan ng espiritual na enerhiya, mayroon siyang Ice Heart at ang kapangyarihan ng paglikha. At ang Dark Energy ay umasa sa kabaong na iyon. Dapat ay pinatay na kita, ngunit dahil binigyan mo ako ng napakaraming kapangyarihan ng paglikha, ililigtas ko ang iyong buhay. Napatingin si Chinyu kay Sect Master Hu at sinabi. Pagkatapos sabihin ito, binalak ni Chinyu na umalis. Sa sandaling ito, kumikinang ng maliwanag ang mga mata ni Sect Master Hu. Isang matalim na talam ang lumitaw sa kanyang kamay. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Sect Master Hu. Hinawakan niya ang matalim na talam sa kanyang kamay at marahas na sinaksak ito sa katawan ni Chinyu. Klang! Gayunpaman, hindi lamang ang matalim na talam ang hindi pumasok sa katawan ni Chinyu, ngunit direkta itong nahati sa dalawa. Dahan-daw ang ibinaling ni Chinyu ang kanyang katawan at nginisyan. Gusto mo bang patayin ako sa bagay na ito? Isang bakas ng takot ang sumilay sa mukha ni Sect Master Hu. Nagmamadali siyang humingi ng awa, Mr. Chin, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ako, alam kong mali ako. Gusto mo akong patayin, pero gusto mong iligtas ko ang buhay mo. Sa tingin mo, posible ba iyon? Ngumisi si Chinyu. May gustong sabihin si Sect Master Hu, ngunit hindi siya binigyan ni Chinyu ng pagkakataon at direktang binasag ang ulo ni Sect Master Hu. Pagkatapos noon, kinuha ni Chinyu ang golden core mula sa katawan ni Sect Master Hu. Kasama ang mula kay Hu Feng, mayroon na ngayong 4 na golden core si Chinyu sa kanyang mga kamay.
Kung siya ay pumasok sa pag-iisa, tiyak na siya ay makakapasok sa gitnang yugto ng martial marquee realm. Gayunpaman, nagpa siya pa rin si Qin Yu na pansamantalang sugpuin ang kanyang cultivation, dahil masyadong mapanganib na makalusot ngayon. Hindi lamang ito magtatagal, ngunit maaari rin itong humantong sa isang nakamamatay na sakuna. Ang Jingdo Martial Arts Association at ang iba't ibang aristokratikong pamilya ay maaaring magpadala ng mga tao anumang oras. Maghihintay ako ng kaunti pa, at magsusumikap na makapasok sa huling yugto ng martial marquee realm ng sabay-sabay, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Pagkatapos umalis sa lugar ni Sect Master Hu, bumalik si Qin Yu sa tavern. Si Su Chen ay nakaupo pa rin doon, nakatingin sa kaliwa at kanan. Ang pag-alis ni Qin Yu nang walang palm ay naging sanhi ng pagkalito ni Su Chen. Anong tinitingin-tingin mo? Diretso na naglakad si Qin Yu sa gilid ni Su Chen at umupo. Nagulat na sabi ni Su Chen, Mr. Qin, saan ka nagpunta? Bakit bigla kang nawala? Ngumiti si Qin Yu at sinabing, lumabas ako para gumawa ng isang bagay. Hindi na nagtanong pa si Su Chen at tumango lang. Pagkatapos ng hapunan, nakatanggap si Su Chen ng text message mula kay Ning Kun, na humihiling sa kanya na bumalik kaagad sa Mystic Realm. Nang makita ang nilalaman ng text message, inalog ni Su Chen ang kanyang telepono at ngumiti. Dapat may balita tungkol sa kondisyong binanggit mo. Si Qin Yu ay mukhang kalmado sa ibabaw, ngunit sa kanyang puso, lalo siyang naghihinala. Gusto kaya nitong Hong Ye Sect na bigyan siya ng tangkay ng 10,000 taong gulang na damo. Ang isang tangkay ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot ay isang walang katulad na kayamanan. Kahit na sa iba't ibang mga aristokratikong pamilya at sekta, ito ay isang pambihirang banal na bagay. Matapos ang 10,000 taon, kahit na ito ay isang malaking puno, ito ay magkakaroon ng sariling katalinuhan, pabayaan ang isang tangkay ng nangungunang mga halamang gamot. Mr. Qin, hintayin mo ako sa ngayon. Ipapaalam ko sa iyo kung may anumang balita, sabi ni Su Chen habang iniimpake niya ang kanyang mga gamit. Tumango si Qin Yu. Hindi na niya itinuloy ang pag-iisip tungkol dito. Kung ano ang pinaplano ng Hong Ye Sect, maaari lamang siyang maghintay. Pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan, halos kalkulahin ni Qin Yu ang mga mapagkukunan sa kanyang mga kamay. 4 na golden core, ang natitirang kalahati ng isang ice heart, at halos 10,000 bote ng kapangyarihan ng paglikha. Maliban doon, mayroon ding mga sari-saring halamang gamot. Kung makakakuha ako ng 10,000 taong gulang na damo, maaari talaga akong makapasok sa huling yugto ng martial marquee realm, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Sa ngayon, si Qin Yu ay nasa unang bahagi pa lamang ng martial marquee realm. Gayunpaman, sa kanyang malakas na pisikal na lakas, nagamit na niya ang karamihan sa kaharian ng martial marquee. Hanggat hindi niya nakilala ang isang tao sa tuktok ng martial marquee realm, maaaring gawin ni Qin Yu ang anumang gusto niya. Sa aking kasalukuyang lakas, napakahirap pa rin para sa akin na harapin ang isang tao sa tuktok ng martial marquee realm, sabi ni Qin Yu sa mahinang boses. Halos patayin ng mag-asawa mula sa Han Palace noong nakaraan si Qin Yu. Walang masasabi kung gaano karaming tao sa rurok ng martial marquee realm ang ganito. Ay hindi. Nang banggitin niya ang Han Palace, biglang may naisip si Qin Yu. Xiao Yu. Itinuon na ng Han Palace ang kanilang mga mata sa maskara ni Xiao Yu, kaya tiyak na hindi nila ito pakakawalan. Hindi, kailangan kong bumalik kaagad. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Sa pag-iisip nito, iniligpit ni Qin Yu ang lahat ng mga halamang gamot at iba pang bagay sa kanyang harapan, tumalikod, at naghanda na umalis sa Qing City. Kakalakad pa lang niya papunta sa entrance ng hotel nang mabangga niya si Su Chen. Saan ka pupunta, Mr. Qin? Tanong ni Su Chen na may pagtataka. Sinabi ni Qin Yu sa malalim na boses, may gagawin ako, kaya kailangan kong bumalik ng mabilis. Nagtatakang tanong ni Su Chen, nagmamadali ka ba? Oo. Tumango si Qin Yu. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Su Chen. Ngumiti siya at sinabing, narito ako para sabihin sa iyo ang ilang magandang balita. Magandang balita. Nagtaas ng kilay si Qin Yu. Dala mo ba ang 10,000 taong gulang na damo?
Napakurap si Su Chen at sinabing, may ganoon.